Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung meron mang isang paborito o malapit sa puso ni Jesus sa salita sa Ebanghelyo, yun ay ang salitang ngayon, today. Ito marahil ang isa sa mga mahalagang salita para kay Jesus. Kung kaya nga po sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Ngayon, natupad ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ito rin ang siyang malinaw na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng kanyang turuan na sila'y manalangin. Bigyan mo kami ng aming makakain ngayon. Nung siya'y nakabayubay sa krus, ito rin ang kanyang sinabi sa nakapakong magnanakaw. Ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. That is why for Jesus, today is important, not just the word. Because today is God's gift. Kaya ngayon, pwede nating tanungin, bakit nga ba mahalaga kay Jesus ang ngayon? Why is it today is important for Jesus? Una, yun lang naman po yung meron tayo yung ngayon. Sapagkat yung kahapon, wala na, nakalipas na. Hindi na maaari pang ibalik ang nakaraan. Hindi na maaaring ulitin ang lumipas. Ngayon ay importante, today is important, sapagkat hindi natin tiyak ang darating na bukas. Tunay nga po na ang ngayon ay isang biyaya. Ang ibang pangalan ng regalo ay present. Today is a gift. Today is present. Kaya nga po, mahalaga kay Jesus na maisagawa ang lahat ngayon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Sapagkat sa Kanya, walang wrong timing. Sa Diyos, walang bad timing. Dumarating ang Diyos sa tamang panahon. At ang tamang panahon, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. God would only accomplish His divine plan if we allow ourselves to be touched by His grace today. Kaya nga po, ang pagbabago gagawin hindi bukas, kundi ngayon. Kaya nga po, ang bagong taon ay bagong simula. Magsisimula tayo sa bagong taon, hindi sa susunod na buwan. Bakit? Kasi baka hindi pa po dumating yon. Alam niyo meron po akong ikukwento sa inyo, no? Malimit po. Siguro I think the parish priest in me. Pag may nakita po ako, pagkatapos kong kamustahin, ang lagi kong sasabihin, magsisimba po kayo. Palaging ganun po yung paalala. Linggo po ngayon, magsisimba po kayo. Alam niyo, nung isang linggo lamang, sabi po ng isa nating BEC leader, alam mo, Father, yung sinabihan niyo po na magsimba nung kumuha ng ayuda, patay na. No, hindi nga po siya nakakatawa Kitang nyo, natawa po kayo. No, seryoso po. Kaya ang dasal ko na lang po talaga, Panginoon, sana nung nasabihan ko siya at napaalala, sana ginawa niya kagad. Sana hindi pinagpabukas yung pagsisimba. Sana hindi ipinagbolang bahala yung pagsisimba. Kasi kagaya ng sa aking sinabi, hindi natin hawak yung bukas. Hindi natin batid kung ano ang naghihintay sa atin. Kaya yung mahalaga, now. Ang importante, ngayon. Kaya alam nyo, yung dalangin ko na lang po talaga doon sa kabiisip po natin yun. Ang dalangin ko talaga, Panginoon, kayo na po bahala sa kanyang kaluluwa. Sana po, nagawa niya yung ipinaalala ko sa Kanya. Aminin ninyo, minsan yung po yung palagi natin sinasabi, hindi pa naman ako siguro mamamatay. Hindi pa naman siguro ngayon ako mamamatay. Sinong may sabi sa'yo? Totoo. Ito hindi po pangnanakot. Ito po mismo ay galing kay Jesus. Kaya yung pagbabago, hindi yan pinagpapabukas. Yung pagsisimba, hindi yan pag may ayuda. Yung pagsisimba, kahit linggo, dapat magtutungo ng simbahan upang manalangin
magpuri at magpasalamat. Sapagkat kagaya nga po ng ating ka-BEC, sino bang nakakaalam na huling kuha na pala niya ng ayuda yon? Ngayon po may ayuda tayo. Malay nyo, huling kuha nyo na rin po ito. No. Hindi po ako nananakot. Totoo naman po yun. Sino po may hawak ng buhay natin? Yun nga po sinabihan ko lang, brother, alam mo, malamang nga po kilala nyo po yun eh. Yun po yung niloko ko sa homily. Sabi ko, tanguho kayo ng tango, hahanapin ko po. Parang pagod na si Lola. Inaantok ko ba si Lola? Huwag na ho nating gisingin at baka pagod na pagod yata. Ang tawag dyan, sleeping with Jesus. Tulog siya talaga, tulog. May sakit. Bakit pumunta pa po ng simbahan? Masama po pakiramdam ninyo? Masama. May kilala ako ganyan din eh. Hindi na nagising kinabukasan. sabi niya, sana na hindi na kayo pumunta, kayo talaga, natulog lang kayo. Natulog lang kayo dito, kayo talaga. Ano mang bigayan natin ngayon? 10 kilo ba mang bigayan natin ngayon? Talagang pinuntahan talaga. No? Pero yun po yung aking paalala, ha? Mahirap po talagang mag-preach, no, kapag po simba yung pinag-uusapan, eh. No? Mahirap po talagang mag-anyaya kapag activity na sa simbahan yung nakataya. Pero salamat na lamang, si Jesus ang nagpapaalala. Ngayon ay mahalaga. Ang pagbabago, ang pagsisimba, ang pagbabagong buhay, hindi bukas. Sapagkat yung kahapon, hindi na natin mababalik. Yung bukas, hindi natin sigurado kung darating. Ang mahalaga ay ngayon na siyang hinaharap natin. As we continue our celebration, my dear friends, ito po yung paalala sa atin ng mahal na poong Nazareno. Today is a gift. That is why it is called present. Let us leave our yesterday behind. Our tomorrow is not sure to come. What we have is only now, today. That is why it is called present and gift. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, bagong taon pa rin naman, ano po ba yung dapat nating baguhin? Ano po ba yung dapat nating matutuhan? Ano po ba yung dapat nating tanggalin? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Baka kagaya ng mga taong alam natin, baka hindi na dumating ang bukas na hinihintay natin.